President, bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Attorney, tama ba yung naging hakbang ng Senado na ipakontempt itong mga agents ng NBI kaugnay nga doon sa paghabol, sabi pa nga pag-wrestling kay Senator Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado? Ay opo, tama po yun. Sapagkat yun pong ginawang yun ay kalabisan. There is such a thing as abuse of authority. At pag ginawa niyo mo yan sa premises of the Senate against a senator na who was on his way to plenary to fulfill his duties as mandated by law at pinipigilan mo, talagang that is contempt of the Senate. Alam niyo po, naiisip ko dyan sa sitwasyong ito. Medyo konting lumihis tayo. Yeah. Alam mo, kung ang ating Pangulo ay strong leader at may wisyo, kung ako yung Pangulo, tatawagan ko si Justice Secretary Vida at sasabihin ko, Secretary, nagkakagulo sa Senado, pull out mo yung NBI mo at makipag-dialogue tayo doon sa Senate leadership. Hindi yung gagawin mong under siege, katakot-takot na pulis, na riot police na nasa labas, may NBI doon, nandoon yung NBI director, hindi malaman kung anong gustong mangyari ng tao. Abogado naman siya. Alam naman niyang walang basihan yung pag-aresto kay Senator Bato as of now. Bakit kailangang mag-create ng tension? Yan kung magaling at malakas ang ating presidente. Kaso mo hindi hindi yata niya nalalaman kung ano nangyayari na sa mundo Opo, pero bago kayo pasok kay partner, sa nakikita po ninyo kanina, sa nakita pong video, gamit po yung CCTV footage, malinaw na may paglabag talaga ang ginawa ng NBI kaugnay nga dito sa paghahabol nila kay Senator Bato. Ay talaga po, may paglabag po talaga. Yun nga po Unang-una, dapat po talagang alam nilang walang basihan. Tama yung sinabi ng mga senador. There has to be a warrant from Philippine courts. At being a lawyer, being an officer of the court, si Director Matibag cannot feign ignorance of the issuances of the court, especially with respect po doon sa guidelines, sa rules of proceeding, sa extradition. So, hindi po siya pwedeng magmaang-maangan na hindi ko alam. Abogado po siya Kaya nga siya in-appoint bilang NBI director. Sa pagiging abogado niya na presumably ay maalam siya sa batas, lalong-lalo na sa mga duties at mga powers ng National Bureau of Investigation. So tama-tama lang, dapat talagang kinokontempt, otherwise mag-aabuso po yan. At lahat na ng institusyon ay lalabagin na po ang mga prerogatives and privileges. Opo, sa information na nakuha po natin, attorney, yun daw siyam na NBI personnel na sinasabing ng haras at humabol dito kay Senador Bato de la Rosa ay kasama daw na paalis dyan po sa compound kay Director Melvin Matibag. Ayon daw kay Matibag, magkakaroon daw ng independent investigation ng Senado at NBI at nakakontempt pa rin yung siyam pero sa kustodiya ng NBI. Tiniyak naman niya na wala mo na mangyayaring pag-aresto kay Senador Bato. Ano masasabi niyo? Dapat lamang. Buti natauhan siya. Pero, kung ako si Senate President Cayetano, i-insist ko na dito sa custody ng Senado, ma-detain yung siyam. But of course, that's only me. Suggestion lang naman po yun. Pero siyempre, hindi po tayo privy sa kanilang pag-uusap at ano pong nangyaring agreement between the two of them. So ang akin lang po, huwag sana magkaroon ng constitutional crisis because we have been having one crisis after the other. Yung pamumulitika sa hearing ng House Committee on Justice, yung pamumulitika sa papadala ng articles of impeachment na may allegation, serious allegations coming from no less than a Senator of the Republic, si Senator Amy, na nagkakasuhulan. Kung ganyan po ng ganyan ang ating pamahalaan, hindi na tayo susulong kung puro politika na lamang. Hindi po maglalagay ng pagkain sa hapagkainan ng ating mga mamamayan, hindi po lalaki ang sweldo, hindi po magiging healthy yung mga may sakit, hindi po magkakaroon ng gamot, hindi bababa ang presyo ng petrolyo sa ginagawa po nilang yan. Opo, nabanggit kanina nga na dapat exhaust lahat ng mga legal remedies, no? At parang naging parte din ng pag-uusap
nila ng NBI, ni Director Matibag at ni Senate President Cayetano. Gaano po kahaba itong proseso na ito, attorney? Kasi nabanggit nyo nga, dapat korte yung maglabas ng arrest warrant po. Ito po kasi talagang may prosesong in-outline dun sa PD 1069 na nasunod naman po. Kinary over, of course, dahil adjective rules lang yan or rules of procedure na kailangang hindi lumampas doon sa mga ipinag-uutos ng substantive law, which is yung extradition law natin. Yan po ay maghahain muna ang special counsel ng DOJ. Ang unang-una po dyan kasi talaga, yung warrant ay dapat, ang bagsak niyan ay sa ating Department of Foreign Affairs. Bakit? Kasi foreign warrant yan eh. Kaya nga may DFA tayo. Ang DFA po natin ay titingnan, number 1, kung ito ay validly issued. Number 2, kung ito ay under treaty obligations ng Pilipinas ay extraditable. Kapag yung dalawang yan ay na-determine ng DFA, yan po ipapasa sa DOJ. Oo, okay. Ang DOJ po ay maghahain ng petition for extradition through the Office of the Special Counsel. Meron po yung Office of the Special Counsel, yung DOJ. Yan po ay ihahain sa korte. Yan po ay pasasagutin yung person subject of extradition o tinatawag na extraditee. Ngayon, maglilitis po yan. Pwedeng mag-entertain ng testimonya, pwede rin hindi. Ngunit, kung meron testimony, dapat tapusin ng isang araw at may 30 days po lamang ang RTC para mag-decide whether or not it will allow extradition. Ngayon, kung ang desisyon ng Regional Trial Court ay to allow extradition, pwede pong umapila sa Court of Appeals ang extraditee. In the meantime na umaapila po yan, the appeal acts as a supersedious. Ano yung ibig sabihin ng supersedious? Mapipigil po yung extradition. Magkaroon ng delay. Opo, I-delay hindi niya. naman delay sapagkat hindi po dati dapat sabihin delay kung ito ay in accordance with due process. Sapagkat kapag ikaw ay nag-due process, ano pa definition ng due process? It is something, it is a law that hears before it condemns. Ibig sabihin, dapat dinggin muna ang dalawang panig bago magdesisyon. Kaya meron siyempreng kailangang time yan. Ngayon, pag inapila po yan, ay may 90 days naman ang Court of Appeals para magdesisyon, and only then can there be extradition kung masusustain yung RTC, yung allowance ng extradition. Ngayon, maaari nga pong maggawad ng warrant of arrest ang RTC. In the meantime na dinidinig. Ngunit, maaari din pong magpiyansa yung extraditee. Yan po ang sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni Senator Amy Marcos na proseso, due process, hindi basta-basta dadakpin na lang. At dapat pong sundin ito because, katulad nga po ng sinabi ng PDP sa kanilang opisyal na pahayag, ang isang pagkakamali ay hindi matatama ng isa pang pagkakamali. Dapat kung nagkamali na noon kay Pangulong Duterte ay huwag nang magkaroon ng pagkakamaling muli ang ating pamahalaan. Opo. And merong sinabi dito si NBI Director Matibag na meron daw sila communication with the DOJ, sa PCTC, sa Interpol. If there are any invitation or any that will be communicated we suggest that it will be channeled through the Senate President. Okay? Tapos sabi niya rito, tinanong kung under what grounds dun sa kaso, same pa rin sa dating Pangulong Rodrigo Duterte po. Pero ano po yung kaibahan na naglabas na po ang Korte Suprema ukol dito po, attorney? Pwede ba nilang pikit mata sila na hindi sundin yung ano na yun at still igigit nila na kung anong ginawa nila kay FPRRD, yun pa rin yung gagawin nila sa kabila po ng may nilabas nitong last year lamang po ang Korte Suprema? Alam niyo po, yung sinasabi ni Director Matibag, palusot po yan eh. Those things are not substitutes for the procedure provided for by law under the rubric of due process. Hindi po porkit kausap nyo ang DFA, kausap nyo ang Senate President, yung dating Senate President, kausap nyo kahit sinong kausap nyo, di ba? Hindi po substitute yun.
ang Korte Suprema ay nagbigay ng proseso. Kapag nagsalita ang Korte Suprema, kanya nga Supreme Court yan eh, lahat ng tao ay dapat sumunod. Kaya nga ako, yamot na yamot dito kay dating Senate President na sinasabing pwede daw i-ignore yung desisyon ng Korte Suprema. Saang planeta tama yung sinasabi niya? Kaya nga po, naghain ako ng contempt kay former Senate President Soto sapagkat para sa akin, ang Korte Suprema ay dapat galangin ng lahat ng ahensya ng government. Kaya nga po, Supreme Court yan. Opo.